Ako si Maria at ito ang aking kwento. Iniwas ni Carmel ang paningin niya saka siya tumikim. Kinuha niyang tubig sa kanya yon ininom. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kay Adam. Masyado siyang nabibigla sa mga sinasabi ni Adam. Is he serious? Ang usapan lang nila ay tutulungan nilang isa't isa at maghihiwalay din kapag nakuha na nila ang mga gusto nila. Pero bakit biglang nagbago ang isip ni Adam? Masyado bang padalos-dalos ang desisyon ko? Hindi naman kita pipilitin. Hindi mo rin kailangang sagutin ang tanong ko ngayon. Maybe, I'm just confused or I just pity you. Casual na saad ni Adam sa kanya pinagpatuloy ang pagkain niya. Nanatili namang tahimik si Carmela pero ang puso niya hindi niya na maintindihan. Pakiramdam niya ay nakikipag-unahan na ito sa marathon. Muli siyang kumain pero hindi niya na magawang tignan si Adam. Totoo ba ang mga narinig niya? Hindi ba siya nabibingi? Katatapos lang ng heartbreak niya at hanggang ngayon ay masakit pa rin yun sa kanya dahil minahal niya rin ng totoo si Omar. Paano kung paglaruan na naman ang puso niya? Paano kung masaktan na naman siya? Ipinilig ni Carmela ang ulo niya. Malinaw naman ang sinabi ni Adam na baka kinakaawaan lang siya nito dahil sa nangyayari sa kanya. Hindi dapat siya mabilis na maniwala at magtiwala dahil baka sa huli siya pa rin ang masasaktan. Nang matapos ang dinner nila ay umuwi na rin silang dalawa. Dumiretso si Carmela sa loob ng kwarto niya. Sinundan na lang siya ng tingin ni Adam. Napapasapo na lang si Adam sa noon niya. Bakit mo ba sinabi yun? Nababaliw ka na. Ani ni Adam sa sarili niya. Tila ba pinagsisisihan na nasabi pa niya yun kay Carmela. Okay ang relasyon nilang dalawa. Paano kung iwasan siya ni Carmela at hindi na ito maging komportable sa kanya? Napapailing na lang si Adam sa sarili niya. Pumasok na rin siya sa kwarto niya saka siya dumiretso sa bathroom para malamigan ang buong katawan niya. Hindi siya makakapaniwalang nasabi niya yon. Ang mga sinabi niya tungkol kay Carmela ay kinain niya rin. Kaya niya bang maging instant daddy kapag nakuha na nilang anak ni Carmela? Hinayaan ni Adam ang paglandas ng tubig sa katawan niya habang malalim ang iniisip niya. This is just a contract marriage. Why did you fall in love with her? Ani ni Adam sa sarili niya. Napahilamos siya sa mukha niya at napapabuntong hininga. Hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman niya para kay Carmela. Paano kung naawalan talaga siya dito? Paano kung may pagkakapareho lang sila sa buhay? Ayaw niyang manakit ng damdamin ng iba, lalo na kung hindi niya naman ito kayang panindigan. You're a jerk, Adam. Nainis na sad ni Adam sa sarili niya. Nakatulala namang nakatingin si Carmela sa kisame nang matapos siyang maligo. Paulit-ulit sa isip niya sinabi ni Adam sa kanya. Ano bang dapat na maging reaction niya? Ano ba dapat ang isasagot niya? Maging siya ay nalilito na rin. Masyado bang mabilis para mawala ang nararamdaman niya para kay Omar? Masyado bang mabilis na magmahal siya ulit? Inis na isinubsob ni Carmela ang mukha niya sa unan saka siya sumigaw at sinipa-sipa sa kamang mga paa niya. Pakiramdam niya ay teenager pa siya dahil sa nararamdaman niya ngayon. Wala na talagang pinipiling panahon kapag puso ang nagmahal. Masyadong mabilis ang lahat. Malinaw niya rin sinabi na baka naawa lang siya sa'yo. So don't take it seriously, Carmela. Ikaw lang ang masasaktan. You should focus sa goal mo. Umalis ka sa bahay niyo para makuha ang lahat ng sayo, hindi para maghanap ng ibang mamahalin. Don't be stupid. Nainis na sad ni Carmela sa sarili niyang na makaupo siya. Sinuntok pa niya ang yakap-yakap niyang unan. Wake up, Carmela. Hindi ka na dapat magpaloko pa. Kung magmamahal ka man ulit, yun ang lalaking mamahal din ng totoong ang mga anak mo. Paninermon niya sa sarili niya. Bigla namang nawala sa isip niya ang tungkol sa sinabi ni Adam nang maalala niyang mga anak niya. Kamusta na kayang mga to? Hindi niya alam kung malulusog pa bang mga anak niya. Wala siyang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa mga to sa araw-araw tapos nagagawa pa niyang maging masaya. Napabuntong hininga si Carmela. Nagigilty siya. Pakiramdam niya wala siyang karapatan na maging masaya hanggat hindi niya nakukuha ang mga anak niya. Muling nahiga si Carmela at natulog na lang. Nuunahin pa ba niyang isipin ang sinabi ni Adam? Gayong marami siyang dapat gawin. Kinabukasan, napahinto si Carmela sa ginagawa niya saka siya napabuntong hininga. Nahiya siya kay Adam kung hindi niya ito isasama sa family dinner nila. Adam is part of their family dahil asawa niya na ito ngayon. Pero bakit hindi siya imbitado sa dinner? Sino ba ang nagdesisyon na huwag siyang sumama?
Saang pamilya nabibilang ang magiging asawa ni Sofia? I'm sure hindi yan basta-bastang pamilya dahil hindi naman papayag kaagad si Sofia sa kasal na yon. Kung hindi niya gustong magiging asawa niya, palaisipan pa rin kay Carmela kung sinong mapapangasawa ni Sofia. Napapailing na lang si Carmela dahil masyado yata nagmamadali ang stepmom niya para ipakasal si Sofia. Kinuha niya ang phone niya para sana i-message si Ida pero may message na pala ito sa kanya. Hindi kita masusundo mamaya. I have a meeting with a foreign client. Kaya malilate ako na uwi. Ipapasundo na lang kita kay Ronald. And if you're going to attend your family dinner, tell Ronald to wait you outside of the house. Wika nito, hindi na lang nag-reply si Carmela. Sapat ang nakita ni Ida na nabasa niya na ito. Nang sumapit na ang hapon ay inayos na ni Carmela ang mga gamit niya. Uuwi na muna siya bago pumunta sa bahay nila. Kung dediretso siya sa bahay nila, baka ipahiya pa siya ng stepmom niya sa harap ng pamilya na magiging fiancé ni Sofia kapag hindi man lang siya nakabihis ng maayos. Dumiretso siya sa bathroom at naligo na. Nang matapos siya, humarap siya sa salamin niya para ayusin ang sarili niya. Naglagay lang siya ng light makeup para maging presentable na tingnan. Ano bang gagawin niya sa family dinner nila? Sigurado naman siyang mananahimik lang siya doon at kakain. Kung sa bagay, kasama si Sofia at ang stepmom niya sa dinner nila noon nang siya ang ikakasal. Marahil din ay yun ang gusto ng daddy niya. Ang kompleto sila bilang pamilya kapag haharapin ng pamilya na magiging asawa nila. Nang matapos na magayak si Carmela ay nagpatid na siya kay Ronald. Sinalubong siya kaagad ng ngiti ng mga security guard nila nang makarating siya. Siguradong wala pang bisita nila dahil maaga pa. Carmela, iha, mabuti at naisipan mong bumisita. Natutuwang saad ni Yaya Lucy nang makita niya si Carmela. Niyakap naman ito ni Carmela. Dad invites me here po, Yaya. Kamusta po kayo dito? Hindi naman po ba kayo pinapahirapan sa mga trabaho? Okay naman kami dito, iha. Nalulungkot dahil wala ka na. Pero masaya rin dahil nakaalis ka sa ganitong lugar. Ito na ang naging kulungan at nagsilbing impyerno mo sa nakalipas na mga taon. Kaya kung pwede nga lang na huwag ka nang bumalik dito para hindi mo naalala ang mga ginawa sa'yo ni Shawnee. Tipid namang ngumiti si Carmela. Natutuwa siya na pinapahalagahan pa rin siya ng mga katulong nila kahit marami na ang nangyari. Huwag ka pong mag-alala, Yaya Lucy. Okay na po ako at saka may tao na rin akong masasabi kong kakampi ko. Mabuti naman kung ganun pero huwag ka na munang masyadong magtiwala, okay? Baka akala mo kakampi mo pero hindi pala. Tumangon naman si Carmela. You're already here. Akala ko ba ayaw mo pumupunta? Pero mas maaga ka pa sa inaasahan ko. Napalingon sila kay Sofia kabababa lang na hagdan. Nakadress ito at 3 inches heels. Pinaghandaan niya talagang gabing ito. Bumabawi lang ako dahil kasama naman kayo ng imit kong mga magiging in-laws ko. Sagot ni Carmela. Inirapan lang siya ni Sofia saka ito umalis. Maldita talaga ang batang yan. Nailang nasad ni Yaya Lucy. Siya nga po pala, wala pa rin ba kayong balita kung nasaan na si Yaya Lita? At kung ano na nangyari sa kanya? Tanong ni Carmela. May isa silang katulong na bigla na lang nawala. Hindi man lang ito nagpaalam o nag-iwan ng sulat. Wala pa rin. Sinubukan naming hanapin ang pamilya niya pero hindi rin namin mahanap. Baka nahihiya siyang magpaalam kaya umalis na lang siya. Kapag nagkaroon kami ng balita tungkol sa kanya, sasabihan kita kaagad. Napatango na lang si Carmela. Carmela, come here. Nilingon ni Carmela ang kanyang ama nang siyang tumawag sa kanya. Nagpaalam ni si Carmela kay Yaya Lucy saka siya nagtungo sa hardin dahil doon nagtungo ang kanyang ama. Nandun na rin ang stepmom niya si Sofia. Sa itsura ng hardin nila ngayon ay talagang pinaghandaan nilang dinner na ito, hindi katulad ng sa kanya dahil sa kusina sila noon. Mabuti at nakariting ka, nakataas kilay na saad ni Shawnee. Hindi naman ako pupunta kung hindi ako inimbitahan. I want to meet Sofia's future husband too para malaman ko kung saang pamilya nang galing. Matabang na sagot ni Carmela sa kanya, nginitian si Shawnee, ngumisi lang naman ang stepmom niya. Ayaw ko ng gulo, minsan na lang tayo makompleto kaya igalang yung pagkain na nasa harapan natin, lalo na kapag nandito ng mga bisita natin. Anas ni Marvin sa pamilya niya. Tumahimik na lang si Carmela hanggang sa dumating na mga bisita nila. Hindi niya naman kilalang mga ito, nakipagbeso-beso si Shawnee sa mga bisita nila habang si Sofia naman na nagmano sa kanila. This is my first daughter, Carmela. Pagpapakilala ni Marvin kay Carmela, tumayo naman si Carmela sa kanyang initian ng mga to at nakipagkamay. Nice to meet you po, I'm Carmela. Aniya, initian naman siya ni Amor at napatitig ito sa kanya.
Naupo na kaagad si Carmela, wala siyang planong makipagkwentuhan, lalo na't magagalit lang sa kanyang stepmom niya. Siya na ba ang anak mo kay Trina? Tanong ni Amor kay Marvin. Napatingin si Carmela kay Amor dahil kilala nitong ina ni Carmela. Yes, she is, sagot ni Marvin. Napapataas naman ang kilay ni Shawnee dahil agaw eksena talaga si Carmela. Magaling na designer ang mami mo, Iha. Ikaw, anong trabaho mo ngayon? Tanong ni Amor saka siya naupo. Tinignan ni Carmela ang stepmom niya si Sofia at sa itsura pa lang ng mga to, alam niyang hindi nila nagugustuhan na siya ang unang pinansin ni Amor. Designer din po ako sa kumpanya namin, tanging sagot niya. Tinitigan ni Carmela si Amor, pero hindi niya talaga ito makilala. Saang pamilya ba sila nabibilang? Nasaan na rin ba ang magiging asawa ni Sofia? Bakit hindi nila ito kasama? Oh, that's good. I'm happy to meet you, Carmela. Nakangiting saad ni Amor. Tipid na lang ding umiti si Carmela. Naagaw ang atensyon nila nang tumikim si Shawnee. Oh, I'm sorry. Anyway, Ruel is on the way. Pasensya na kung palagi siyang late, Sofia. You're not mad, right? Baling ni Amor kay Sofia. Of course na, tita. Pwede pa naman natin siyang hintayin at baka na traffic lang. You know naman here in Manila, masyadong traffic. Nakangiting sagot ni Sofia. Napapaisip naman si Carmela kung sinong Ruel ang tinutukoy nila. Posible bang si Ruel Festejo? Naipilig ni Carmela ang ulo niya. Baka kapangalan lang, naniya sa isip niya. Naghintay pa sila ng ilang minuto. Tahimik naman na si Carmela habang nag-usap-usap naman na sila tungkol sa magiging kasal. Excuse me po, ani ni Carmela nang makaramdam siya ng pagkaihi. Pumasok siya sa loob ng bahay nila para gumamit ng CR. Tinignan niya rin ang sarili niya bago siya lumabas. Pabalik na sana siya sa hardin na marinig niya ang boss ng isang lalaki. Kaya nilingon niya ito. Nasa hardin na po silang lahat, sir. Sagot ng katulong. Ruel? Gulat na saad ni Carmela na makilala niya si Ruel. Napalingon na rin si Ruel sa kanya at pareho na silang salubong ang kilay ngayon. Ikaw ang fiancé ni Sofia? Tanong pa niya. Napatikim si Ruel sa kanya, iniwas ang paningin niya. Nagpakawala ng hilaw na tawa si Carmela. Ngayon naintindihan niya na kung bakit tinanggap kaagad ni Sofia ang kasal dahil sa isang festejo rin pala siya ikakasal. Hindi ko alam na pupunta ka pala dito. Wika ni Ruel. Kapag hindi ba ako nagpunta, may magbabago ba? Inalo ka ba ni Sofia ng kasal? Tanong niya. Nang makita naman sila ni Sofia ay mabilis na lumapit si Sofia sa kanila. Bakit ba puro katanong? Leave my fiancé alone, saad ni Sofia sa kanya hinila si Ruel. Natatawa na lang si Carmela at napapailing. Hanggang sa pagpapalit ng apelyido pa rin ba ay gagayahin siya ni Sofia? Bumalik na si Carmela sa hardin. Hindi niya akalain na mga magulang pala ni Ruel ang nakausap niya kanina. Tinignan ni Carmela ang stepmom niya na masayang nakikipag-usap sa ina ni Ruel. Palihim siyang natawa. Kunot noon namang nakatingin sa kanya si Ruel. Si Ruel at Adam ang magkalaban sa posisyon ng pagiging CEO ng Festejo Corporation. Kailangan na talagang mahanap ni Carmela ang mga dokumento na sa kanya nakapangalan ng shares na hawak ng pamilya nila sa Festejo Corporation. Siguradong kinakalaban siya ng stepmom niya. Hindi niya akalain na si Ruel ang mapipili nila para maging asawa ni Sofia. Napahilot si Carmela sa sentido niya. Malaking gulo ito sa pamilya ng mga Festejo kapag nagkataon. Nang magsimula silang kumain ay tahimik lang si Carmela habang malalim ang iniisip niya. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw nilang imbitahan si Adam? Carmela, iha, masyado kang tahimik. How are you? May asawa ka na ba o boyfriend? Nabaling sa wisyo si Carmela nang mabaling sa kanyang atensyon ni Amor. Nilingon pa ni Carmela ang stepmom niya si Sofia. I'm fine po, thank you. Tanging sagot niya. Napangisi lang naman si Ruel. Kung hindi niyo pa alam, she's Adam's wife. Sabat ni Ruel kaya napalingon sa kanya si Carmela. Napakunot naman ng noo si Amor. Hindi niya akalain na si Carmela ang asawa ni Adam. Really? Is that true? Pagkukumpirma ni Amor. Masamang tinignan naman ni Carmela si Ruel. Bakit kailangan pa niyang sabihin ang bagay na yon? Yes po, sagot ni Carmela na hindi tinitignan si Amor. Muling tumikim si Shawnee para mawalang atensyon ng mag-asawang Festejo kay Carmela. Anyway, kailan ba natin pag-uusapan kung kailan ang mapagkakasunduan nating date para sa kasal ng mga bata para mapaghandaan na natin ang mga gagastusin? Pagsisingit ni Shawnee, pero nanatiling na kay Carmela ang paningin ni Amor. Kailan kayo ikinasal ni Adam, iha? Nalaman kong ikinasal na siya pero hindi kami nakapunta dahil nasa ibang bansa pa kami ng mga panahon na yon. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging asawa niya.
Nilingon ni Sofia ang kanyang ina para gumawa ito ng paraan. Wala silang dapat pag-usapan ngayon kung hindi ang tungkol sa magiging kasal nila ni Ruel. Pero bakit nabaling kay Carmel ang atensyon? Noong nakaraang buwan lang po, tipid niyang sagot. Tinignan ni Carmel ang stepmom niya si Sofia. Bakas ang inis sa mga mukha nila. Hindi na yun kasalanan ni Carmela dahil sila nag-imbita sa kanya. Wala sana silang problema ngayon kung hindi nila inimbitahan si Carmela. Hindi ba masyadong mabilis kung ngayong taon din natin ipapakasal ang anak mo sa anak ko? I agree to this wedding dahil akala kong anak mo pa lang ang ikakasal ngayong taon. Baling na ni Amor kay Shawnee. This wedding is all about business, kaya bakit pa ba natin iisipin ng mga pamahiin na yan? Depende na rin sa tao kung anong magiging kapalaran niya. Nakangiting saad ni Shawnee. Nang matapos namang kumain si Carmela, tumayo na siya kaya napating sa kanya ang lahat. I'm sorry po but I have to go. It's nice to meet you po, Mr. and Mrs. Festejo. Pagpapaalam ni Carmela. Ayaw niyang maipit sa usapan ng mga to, lalo na't wala naman siyang kinalaman sa naging desisyon ng stepmom niya. Nang umalis na si Carmela, nakasunod ang paningin ni Ruel sa kanya. Gusto niya na sana itong sundan pero ayaw niya maging issue ang gagawin niya, lalo na't alam niyang hindi rin magkasundo si Carmela at Sofia. Let's go kuya, ani ni Carmela sa driver ni Idam na makasakay siya. Alam ni Carmela na gusto ng stepmom niya na si Ruel ang maging CEO ng Festejo Corporation. Sigurado siyang gagawin lahat ni Shawnee ang kaya niya para matulungan si Ruel. Napapaisip naman si Carmela. Kakayanin ba niyang matulungan si Idam para makuha nitong posisyon ng CEO? Interesado ba siya na makuha ang posisyon ng CEO? Wika ni Carmela kaya napating sa kanya sa salamin si Ronald. May sinasabi po ba kayo ma'am? Tanong ng driver sa kanya. Hindi akalain ni Carmela na naisatinig niya pa lang nasa isip niya. Ah, wala naman, sagot niya saka siya tumingin sa labas ng bintana. Napapabuntong hininga na lang siya. Kung hindi niya naman matutulungan si Idam na maging CEO ito, siguradong magagalit naman sa kanya ang mother-in-law niya. Pumayag ito na magpakasal sila dahil sa pag-aakalang matutulungan ni Carmela si Idam. Hinilot ni Carmela ang sentido niya. Saan niya ba mahanap ang mga dokumento ng mommy niya? Kung naitago ito ng mommy niya, saan niya ito pwedeng makita? Kung nakuha naman ito ni Shawnee, siguradong katapusan niya na. Posibleng tinapon o sinunog na itong mga dokumento. Nang makauwi si Carmela, hinanap niya kaagad si Ida. Wala naman silang katulong na pwede niyang mapagtanungan kung nakauwi na ba ito. Nakasindi naman ang mga ilaw kaya sigurado siyang nakauwi na si Ida. Dumiretso sa kwarto ni Ida. Kinatok niya ito ng maraming beses pero walang sumasagot sa kanya. Hindi pa ba siya nakakauwi? Pero sino nagsindi ng mga ilaw? Aniya sa sarili niya. Hinawakan niya na ang doorknob at pinihit ito. Nabuksan niya naman kaya dahan-dahan siyang pumasok habang inililibot niya ang paningin niya sa kwarto ni Idam. Idam, are you here? Anas niya, napakunot siya ng noo dahil wala sa kwarto si Idam. Imposible namang walang tao sa bahay nila. Gayon nakasindi ng mga ilaw. Pinatay niya ang mga ilaw bago siya umalis kanina. Lalabas na sana siya ng kwarto na magulat siya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok si Idam na nakatawe lang sa ibaba habang basa ang buhok nito. Nakakagulat ka naman, aniya habang hawak-hawak niyang dibdib niya. Mariin namang nakatitig sa kanya si Idam. What are you doing in my room? Tanong ni Idam. Sinalubong ni Carmela ang tingin sa kanya ni Idam. Naamoy niya na naman ang matapang na alak sa hininga nito. Nag-inom ka? May nangyari ba? Nag-aalala niyang tanong. Iniwas niya ang paningin niya dahil matatalim ang titig ni Idam sa kanya na para bang pati kaluluwa niya ay nakikita nito. I'm asking you, Carmela, what are you doing in my room? Ulit na tanong ni Idam. Napapakunot na lang ng noo si Carmela. Masama bang pumasok siya sa kwarto ng asawa niya? Am I not allowed? Gusto ko lang makasiguro kung nakauwi ka na. Pasensya na kung pumasok ako ng walang paalam. Hindi ko naman alam na hindi pala ako allowed na pumasok sa kwarto ng asawa ko. Sarkastiko niyang saad at akma na sanang lalabas ng kwarto nang hawakan siya ni Idam sa braso para pigilan. Ano kayang mangyayari sa tila pagtatampo ni Carmela kay Idam? Ano ang mangyayari ngayong nalaman ni Carmela na isang festejo ang lalaking ipapakasali kay Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.